Kasi pinag-uusapan ngayon sa social media to, Brad. Oh. Ito. Pero please lang ha, wag na wag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kaninong kumpanya kung hindi bayad. Kaya Renan, ito yung mga typical na tao na mga tingin ko is kung magiging empleyado mo, ungrateful siya, parang sinasabi niya ng kagaguhan yung mga yon. Huwag daw magpauto. Bahala kayo dyan. Basta ako, galawang minimum lang. Di naman namin napanood yung buong video na to, ha. Pero ano nga ba talaga yung ano nito? Ano ba talaga yung maganda, di ba? Situational. Magandang pag-usapan yan, Brad. Kasi galing. So ayun, panibagong gabi. Ayan, panibagong kwentuhan na naman to, no? Kasi magtataglamig na at sinasamantala namin yung na wala pang snow. Kasama natin si Makulit TV, tapos si RTV. So ngayon, wala lang, banding-banding lang kami. Kasi pinag-uusapan ngayon sa social media to, Brad. Oh. Ito. Play mo nga, Brad. Play natin, ha. Nakita ko lang to kasi napakagandang topic nito, Brad. Ito. Si Kuya Renan, ayan, tapos si... Ay, shoutout pala, Bicolano yung Brad, si Kuya Renan. Ay, yeah. Nakapollow ako dyan. Oo, Kuya Renan. Ayan. Pero please lang ha, wag na wag kayong magbibigay ng dagdag na oras sa kahit kaninong kumpanya kung hindi bayad. Kaya Renan, ito yung mga typical na tao. Yun yung isa. Ngayon, ito yung mayroon siyang parang kadebate dito na tutol sa kanya ito. Tingin ko is kung Si magiging Boss Parak. empleyado mo, Boss Parak. ungrateful siya, parang sinasabi niya ng kagaguhan yung mga yon. Huwag daw magpauto. Di naman namin napanood yung buong video na to, ha. Pero ano nga ba talaga yung ano nito? Ano ba talaga yung maganda, di ba? Situational. Magandang pag-usapan yan, Brad. Kasi galing din tayo galing din tayo sa pagiging empleyado. O hanggang ngayon empleyado pa naman tayo ng sarili nating asawa. Ay, sorry. Empleyado ng asawa. Oh, hindi tayo pwedeng matanggal doon, Brad. Hindi, forever yan. Hindi, ikaw, Karamihan. nasuspended ka na. Nasuspende ako. Hindi, na-layoff, Brad, na-layoff lang. So, ayun, sa tingin nyo, Brad, umpisa natin dun sa sa pagtatrabaho ng parang charity kasi yun eh. Oh, charity yung tawag doon. Charity kasi hindi ka binayaran eh. So sa tingin mo, anong punto mo dun? Oo, depende sa sitwasyon. Gagawin ko yun dahil isipin mo, depende, hindi naman pwede puro pakabig lang eh. Totoo. Naman, pero puro ako lang. Siyempre, dun sinapasweldoan nila ako para magtrabaho. Pero lagi mong isipin, pagka maganda yung katatayan ng kumpanya mo, sagana ka rin. Pagka wala sila, dapat tutulungan mo sila dahil nung panahon na kailangan mo, tumutulong naman sila sa'yo. Kung gano'n na yung sitwasyon nyo, yung relasyon nyo. Kung close na kayo nung employer mo sa... Hindi, minsan kasi pag malaking kumpanya, hindi mo na masasabing close kayo ng boss eh. wala. Oo. Kunwari, nagtatrabaho ko sa Jollibee, McDonald's, napakalalaking Totoo kumpanya yun. na yan. Kasi, para sa akin, kahit sa 10 dami ng magandang ginawa mo, isang pagkakamali mo, tanggal. Madali kang palitan, ano? Hindi totoo yung salitang unreplaceable. So, ibig sabihin pala, kahit gano'n ka kagaling sa kumpanya, pag sumablay ka, pwede kang matanggal na. 100%. So, ang maganda, huwag ka na lang mag-overtime. Hindi, kasi parang wala na, tabla-tabla na. Ikaw, Brad, sa tingin mo, dun sa magtrabaho ng walang bayad. Hindi, doon muna tayo sa magtrabaho ng hindi ka bayad. Hindi bayad. Hindi, bayad ka kasi may oras ka. Oo. May oras, may bayad ka naman talaga. Kaya lang, mayroong mga, kasi napanood ko yung nito eh, parang isang clip. Parang agahan mo daw yung pasok mo ng isang oras ng parang kahit hindi na bayad. Tapos, pasobrahan mo pa daw ng isang oras. Kahit hindi bayad. Charity ang tawag doon, Brad. Parang charity. Oo. As empleyado, naranasan ko talaga yan. Sa Pilipinas, yan, naranasan ko yan. Ganun, totoo yung sinabi mo na papasok ka ng maaga para mag-prepare ka doon sa station mo. Mga 30 minutes, isang oras. Pero prepare charity mo. yun. Charity yun, wala yun. Hindi ka pa naka-time in. Hindi pa naka-time in. Hindi pa. Oo, tapos Hindi. pagka naka-ready ka na, saka ka magta-time in 8 hours. Tapos pagkatapos ng 8 hours, magcha-charity ka uli. Isang oras din yun kasi maglilinis ka naman. Hindi kasama sa bayad Hindi yun. kasama sa bayad yun. Oo, ganun Pero yun. nun, okay lang. Minsan, Para sa akin, nung nasa Pilipinas ako, no choice ako eh. Wala akong magagawa nun dahil sa gusto mong gumanda yung record mo. tatama.
Tsaka, ibig sabihin, depende sa pangangailangan. Depende sa sitwasyon ng Sitwasyon. na Situational. business Oh. or Kasi restaurant. minsan, pagka lagi mong ginagawa, maiisip naman ng boss mo, Okay, lang. Oh, doon papasok 'yon. Parang Okay lang pala. abuso. Doon papasok Abuso. yung abuso. Depende sa sitwasyon. Kasi sobrang bait mo na overtime. Aga ako papasok, tutulong na ako. 'Yun ang pangit doon, Brad, no? Oo. Pag halimbawa ikaw, sobrang sinisipagan mo, masyado mong parang mahal yung kumpanya, o concern ka sa kumpanya, ang mahirap dyan yung nagiging naaabuso ka Naabuso minsan. ka na minsan. Mm. Totoo. Pero minsan, napaka-effective niya rin. Kung mayroon kang goal o kaya mayroon kang halimbawa, sa akin to Brad, nangyari. Nung time na unang abroad ko papunta dito sa Canada, wala akong alam sa decorating. Oo. Wala akong alam ang alam ko lang magsulat sa cake, 'di ba? Hindi ako marunong mag-border. Ang ginawa ko, pumapasok ako ng mas maaga para magpaturo dun sa kumbaga nagbe-benefits din ako. Oo. So, okay lang sa akin yun kahit walang bayad. Sabi ko nga, ako nga nag-suggest na papasok na lang po ako ng umaga, pwedeng tumulong sa inyo kahit walang bayad. Basta turuan nyo lang ako mag-border. Para sa sarili mong benepisyo yun eh. May sariling Interest. interest. Pero at the same time, nakakatulong din sa kanila kasi nadagdagan yung manpower nila. Ayun yung Brad yung sinasabi niya na pareho kayo magbe-benefits. Kayong dalawa. Yung employer saka ikaw. Oo. Employer with benefits. Iba yun. Iba yun. Iba pa yun eh. Iba yun, Brad. Ano yun? Co-worker Ngayon nagtanong ko, sa Pilipinas yun. sa Pilipinas. Paano kung dito, you get paid by the hour? Ayun. Sa bagay, ibang usapin kasi to. Sa totoo lang, yung topic na yan, parang mas applicable siya sa Pilipinas, Pilipinas. na pangyayari. Kaya, iba eh. Oo. Kasi Hindi mo siya dito, maitimbang halimbawa, dito. nagtrabaho ka, nagsimula kang tumulong, tapos makikita ka nung supervisor mo, manager mo na nagtatrabaho, sasabihin sa'yo, nag-clock in ka na ba? Kung hindi pa, huwag ka muna magtrabaho. Totoo yan. Totoo yan, Brad. Kasi kahit nga yung break time, tapos magtrabaho ka, papagalitan ka pa. Papagalitan ka nila. Papagalitan ka pa. At ang iniisip kasi nila doon kung may mangyaring masama Sa sa'yo. sa'yo, wala sa, totoo yun. Yun. Hindi ka covered. Hindi ka covered kasi, pwedeng maging loophole yun, para wala pa sa schedule niyang pumasok eh. Kaya kailangan mo mag-sign in. Totoo yan. Nangyari sa akin yung Brad dito, nagtatrabaho ako. Kasi, lang ako part-time. Ang trabaho ko, lang, parang 8 a.m. to 3 p.m. Part-time ko lang yan. Ngayon, nakita ko sobrang busy sila. Yung parang, kailangan nila ako. Nararamdaman ko kailangan nila ng tao. So, sabi ko, tutulong ako. Mag-extend ako. Ngayon, pero walang bayad yon. Sabi nila, kung gusto mong tumulong, ka muna, Punch in. punch out. Punch out. Tapos bumalik ka. Tapos bumalik ka. Yun ang tulong. Kasi hindi mo pwedeng, kasi mayayari din sila kasi part-time ka. Tapos ba't nakauwi na to ng ganitong oras? Oras. Oo, napaka-importante ng oras dito. Kaya sabi sa akin, pag hindi ka nag-punch out, ako ang i-question nila, bakit hindi kita pinauwi ng Totoo. sa oras. Tamang oras. So, Ngayon, pinag-punch out nila ako. Tapos saka ako tumulong ng isang oras. Ang problema naman doon, pag may nangyari naman sa'yo, Oo. pag nasaktan ka, hindi ka covered kasi pwedeng yun lang. yung insurance nila or ang man na wala sa schedule yung bakit nandun ka pa, nagtatrabaho ka. napakahigpit ng pa naman dito sa Canada, yung mga ganyan-ganyan. Pag nasaktan ng empleyado, WCB tawag doon, di ba? WCB. Ang higpit nila sa mga Magre-reflect ganyan. pa sa sa company. record ng company. Kaya iniiwasan nila yun eh. Pero yung itong pinag-usapan natin na to, is maraming makaka-relate nito sa Pilipinas eh, kasi marami talagang nangyayaring ganito dun eh. Oo. Na-experience ko na rin talaga eh, ganyan eh. Kaso talagang sasamantalahin ka ng mga employer. Yun. Oo. Yun lang yung mabigat doon. Pag lagi mong ginagawa, sasabihin ng employer, ay okay lang naman pala, tutulong yan. Ngayon, pag hindi ka naman tumulong, sasabihin, bakit di ka tumutulong? Tapos para masama pa Sama yung yung loob. ng mga... Hindi, tsaka yung... Hindi lang... Nagbago ka na. Hindi lang employer. Yung katrabaho mismo. Sasabihin, nagbago ka na. Oo, bago uwi. Kunwari, Brad, uwi na ako. Parang eksakto, di ba? Parang uwi eksakto. Boy, sakto, no? Yung talagang nakaganyan ka na sa relo. Yung, kunwari, ka na. 10 minutes, 5 minutes. Pero Brad, sa Pilipinas talaga,
may ganyan nangyayari, yung totoo sakto. Kasi nagtrabaho ko sa factory, sa pabrika ng sigarilyo. 15-10 minutes early, nasa ano kami, yung sa orasan, yung magka-clock out na kami. Oo. Hinihintay na lang namin yung oras na mag-ganon. Oo. Nakabang na kayo. Nakabang na kami. Pwede yun. Siguro kung tapos na talaga yung trabaho. Tapos na. Oo. Kasi may oras, 30 minutes before kami. Tsaka Brad, paminsan-minsan kasi, Si Brad, 3 hours pa lang, nakabihis na eh. paminsan-minsan kasi Brad, may mga time naman na kagaya niyan, matumal. Oo. 'Di ba? Ay, hindi. Dito kasi iba. Sa Saudi naman. Oo. Sa Saudi naman kasi, iba din doon. Mm. Doon, lalo sa field ko, Brad, kasi may time na walang order. 'Di ba sa cake, may time na malakas, may time na hindi. Pag walang order, uwian din kami ng maaga. Oo. Parang walang order. bayad. Uwi. Pero buo ang bayad. Buong Ay, bayan. maganda Buo, yun. kasi ano doon, monthly Brad eh. Ay, bayad na kayo ng buong buwan. Buong monthly. Oo. Monthly kasi ang sahod doon, hindi siya per oras. Per araw. Oo, per Ngayon, oras. pag wala na, uwi na. Dito, pag walang tao, uwi. Aga, oo. Di ba, uwi ka maaga. Tapos, yun. Kulang naman yung Wala oras ka mo. na sasahorin. Pero sa atin kasi, Brad, parang minsan likas na sa atin yung Tumulong talaga. kumbaga may diskarte din. Yung, syempre, minsan kasi nahihiya tayong lalo kapag kailangan tayo, nahihiya tayo magpaalam. Kahit gaano ka pa katamad, minsan parang lalo busy yung mga katrabaho mo, tapos biglang ikaw, Ay, hindi na mawawala sa atin yung Brad. Yung... siguro extend 15 minutes, 30 minutes, Yung mahihiya tayo. okay lang yon. Pero pag nag-isang oras, parang medyo alanganin na rin. Minsan kasi, hindi mo ginagawa yun para sa kumpanya, ginagawa mo yun sa kasama mo. Yun. Oo. Tama. Di ba? Hindi ko to ginagawa dahil para dun sa kumpanya, dahil may malasakit ako dun kay bossing ko, sa mga kasama ko, dahil pag ako may kailangan, natutulungan naman nila ako. Totoo yan. Di ba? Totoo. Minsan kasi may kanya-kanya tayong Pakikisama. Pakikisama. yung responsibility sa trabaho. Minsan, di ba, kunwari, closing ka, tapos pusoy ka na, tapos meron tropang hindi mo na uuwi para alalayan ka. Parang, sige Brad, tulungan na kita. Tulungan na kita. Yun. Tapos pag siya naman Pag nangangailangan, siya naman, ganun din ang Ganun gagawin din mo. gagawin. parang hindi na bilang sa trabaho, bilang tulong na lang sa tropa mo. Sa Sa tropa. tropa mo, kaibigan mo, kasama mo sa trabaho. Oo. Lalo na Brad, kung may gimmick kayo, di ba? Yung opening hanggang closing yan, hihintayin kayo. O sige, tutulong na ako para mabilis na matapos. Dito, ganun kami. Padis, Manonood ng bago sine. magpadis. Manonood ng sine. Yung mga umuwi ng umaga, babalik ng hapon. Tapos, pagdating nila, hindi pa tapos. Tutulong Sige, na. ano ba gagawin dyan? Tutulong para mabilis Magwawalis na. Kahit yung magtaas ng mga bangko, lalo kung nagtatrabaho ka sa mga fast food, malaking sila na tulong yun. sila yung magtataas ng mga bangko. Hindi kami ng bahala dito. Ang hindi lang matutulungan yung nagugas ng pinggan. Nakabihis ka na. Oo, nakabihis ka na. Hindi na matutulungan yun. Nakabihis. Huwag ka na sumama. Iwan ka na. Sunod ka na lang, sunod ka na bilisan lang. mo? Pero Brad, ang hirap, no? Ang hirap i-balance nung Mahirap. sinasabi nila na parang huwag kayo magpapauto sa mga ganyan. Hindi mo masabi. pwede. Kasi, Mahirap eh. Sa lalong-lalo sitwasyon sa Pilipinas ngayon, ang mga empleyado doon, 5 months, 6 months lang ang trabaho kasi pinasok ng agency, di ba? Contractual. Contractual. Siyempre, pagka-contractual ka lang, gusto mo magpabango, Sikat, para maging regular. papaganda ng itsura sa kumbaga, employer, di ba? ang kompetisyon, matindi. Matindi, oo. So, hindi mo pwedeng sabihin na uwi na ako sa oras. Oo. Hindi. Tatrabahuhan mo muna. Kailangan magpakitang gilas Oo, ka. isipin mo, kunwari, magkakatrabaho tayo. Ikaw eksakto pumapasok. Oo, regular ako. Ako advance ako na. Hindi, kunwari, pare-paras tayo yung Sige, contractual. Sakto ka pumapasok. Hindi ka nalilate, pero sakto. Ako advance 1 oras. Oo. Ikaw naman, advance ka ng 1 oras, late ka pa ng 2 oras umuwi. Iba gagawin ko. Sino ang mariregular? Iba gagawin ko. O, di ikaw. Oo, ikaw. Kasi Iba gagawin ko para mas maganda. Siraan ko kayo. Iba yun. Iba na yun. Advanced technique na yun. Boss, nag-uwi po siya ng pulburon. Patay. Boss, nakita ko kumakain yan. Boss, Manok na. kumakain ng siopaw asado sa may kitchen. Boss, dip. Boss, nakita ko pala si sa stock room. Iba na yun. Anong ginagawa sa stock room? Nakahiga po sa bigas. Nagpapahinga. Nagpapahinga. So, pag ganun, Brad, kasi kailangan competition din. Hindi mo kasi masabi. Kasi kahit mga negosyante, dumaan din yun sa pagiging empleyado. Oo.
ano na yan eh, kumbaga ano na ng Pilipino yan eh. Nature. Nature na eh. Nature. Mag-ano ka naman, yung advice. Ano ma-advise Advice mo dun sa... Oh, hindi, ito na lang. Kasi ikaw, negosyante ka na. Hindi ka na empleyado. Ano sa palagay mo? Kunwari, merong empleyado na naggaganon sa'yo, yung parang advance, tas late umuwi. Hindi pwede. Kailangan mo sundin yung schedule eh. Oh. Hindi pwedeng advance. Hindi pwedeng late. Well, yung late uuwi, pwede mangyari yun. Depende sa sitwasyon kasi. Depende, Brad. Ito, ang example dyan. Minsan, kunwari may type kang katrabaho mo. Maaga kayo. Hindi. Out niya pala, Late pa. late pa. Closing, Sasabay closing. ka. O, di ba? Minsan di mo masabi kasi. Sabay na tayo. Di ba? Sabay na, uuwi. Minsan kasi yung pag extend hindi lang tungkol sa trabaho. Minsan, Sa katrabaho din. Sa May balak. may balak. May balak. Na ba? Shot tayo. Ay, may balak na yun. Huwag may shot. Shot tayo. Tapos, opening ka pa kinabukasan. Napuyat na puyat. Hangover ka. Oo, Brad, na, ano yan, yung kalakasan, yung kabataan natin, nararanasan natin talaga yun. Opening to oo. closing, tapos gigimik pa, tapos kinabukasan. Oo. Opening pa, no? Oo. Hirap nun. O ikaw, kung sa sitwasyon na yun, anong gagawin mo? Ano masasabi mo? Minsan kasi, Brad, kunwari ako, may tauhan ako. Ginagawa niya yun. Siyempre, matutuwa ka. Pero mapapansin mo lang kasi yung ganyan kung maliit pa lang kayo. Kunwari, 3 lang yung tao mo, 4. Pero kung Alam mo, dami na, no? Hindi na. Hindi mahirap na, ma-appreciate mo yung ganon. Ma-appreciate mo yung ganon. Sigurado, hindi man siya magbe-benefits doon sa pasahod. Magbe-benefits siya sa akin. Kunwari, meron siyang kapatid na, Sir, baka pwede mong ipasok ko yung kapatid ko. Since nakita ko yung performance niya maganda. Parehas mo ba siya? O, di ba? Ganun, parehas mo O, ba siya? parang bibigyan mo ng chance. O, sige, ipasok natin. Kasi nakita mo sa kanya na ganun siya kasipag. So, hindi siya magbe-benefits doon sa trinabaho niya na advance 1 oras tapos overtime ng 1 oras. Pero magbe-benefit siya doon sa mas malaking bagay. Baka sabihin nila, nasasabi lang natin to kasi No, dito tayo sa abroad. tapos ako nasubukan ko rin yan sa Pilipinas, mga charity na yan. Oo, lahat. Pati ako, Lahat naman, tayo, lahat naman tayo. siguro nasubukan niya. Walang masama doon. Ang masama lang kung talagang yung Abuso. araw-araw na. Inaaraw-araw. Pero ang hirap nung Brad, kung ganun yung thinking nung empleyado na magtatrabaho ka lang dahil sa sahod, parang ang hirap magtrabaho ng ganun. Oo. Unang-una, hindi. Ang Pero hirap. maraming taong gano'n kasi walang choice eh. Walang Oo, kasi nga Yun- yung competition sa Pilipinas, di ba? Yun lang yung... Napakabigat. Ay, mahirap kasi sa atin maghanap ng trabaho na gusto mo. Dahil passion mo yung ginagawa mo, na masaya ako dito sa ginagawa ko. Nahihirap yun. Nakuha ko yung bagay na trabaho na gusto ko, tapos masaya pa ako sa ginagawa ko. Minsan madalas doon, wala tayong choice. No choice talaga. Mahirap talaga. Walang choice. Ang number 1 pa dyan, yung travel time. Di ba? Ang layo nga. Gustong-gusto mo yung trabaho mo, pero napakalayo ng papasukan mo. 2 to 3 hours ang biyahe. Totoo. Yung kauwi mo lang. Pamasahe pa lang. Yung Pamasahe kauwi Kalahati na sahod. Hindi, kalahati na nasahod mo sa maghapon. Kakain ka pa. Kakain ka pa. Yung nasa unahan ka ng yung sa jeep, Hmm. tapos laglag na yung ulo mo. Nakabitin na, no? Hindi, kasi sobrang pagod, Brad. Tapos pagkakambyo yung driver, gaganyanin ka kasi. Nakasandal na yung... Hindi, di ba ang mga upuan, Brad, ng jeep, parang ganito, yung mababa. Oo. Tapos biglang pipreno, tapos parang kang mabibilaukan, yung tulog ka, tapos biglang kang... parang kang mamabalian ng liig. Di ba? Sa sobrang pagod. Tapos ang traffic ang init. Kasi kaganyan ka eh. Tapos ganyan, balance ka, biglang preno. Parang kang mabilaukan eh. Hindi mo naranasan yun, Brad. Doon? Hindi, mayaman ka sa Pilipinas eh. Big time yan, si Bilog. Big time Hindi yan. mo yata naranasan mag-jeep eh. Oo, nag-jeep ako. Meron? Baka sa Siyempre, inyo para yung jeep. makatipid ako, para may pang party. Pero Brad, kung tutuusin si Boss Parak saka si Kuya Renan, pareho sila may point, may tama sila. Pero Uy, tama. Uy, tama. pareho silang tama pala. Sabi nga nila, pag gumawa kang mabuti, sigurado ang resulta mabuti. Oo naman. So, ibig sabihin, kung nag-charity ka sa kumpanya, sigurado may makakakita dyan na may makakita ng ginagawa mo. Hindi mo mababaliwala yung ginagawa mong pagtitiis eh. Kung hindi man dahil doon sa kumpanya, paano kung halimbawa, yung manager doon, nakikita na yung ginagawa mong napakasipag mo. Pero yung mga manager, empleyado din yan eh. Lumipat siya sa iba, pero kilala ka niya.
na masipag. Kunin ka niya. Kukunin ka niya. 100%. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo dyan, talagang may resulta. Hindi man dun sa kumpanya na yon, malay mo, yung manager na yun, napunta ng ibang bansa, naging manager. Wala na tayo. Ngayon nakita nila na naalala ka niya na ikaw napakasipag mo. Kukunin ka nila o abroad o kilala ko tong taong to. Hindi man ngayon, Sa hindi man susunod. bukas, hindi man sa isang buwan, but one day, sigurado may yan. benefit ka. Lahat ng pagpapagal ay may pagpapala. Pag para sa'yo, para sa'yo. Yan, o, di ba? Nangyayari yan. Kapit lang, keep the faith. Kasi sigurado Brad na may makakita ng sipag mo na yan. Pangit din kasi minsan yung puro ka nagtatrabaho dahil praktikalan, kailangan mo ng pera. Pero kung puro na lang ganun yung iisipin mo, hindi na rin maganda. Parang ayaw mo nang kumilos pag walang bayad. Pero, lagi ko sinasabi, hindi mo mararamdaman yung malasakit sa mga kasama mo kung hindi ka masaya doon sa mga kasama mo. Totoo yun. Kasi ang maiisip mo, totoo to, maiisip mo, pagka nahihirapan sila, masaya ka, pagka masama loob mo sa kanila. Totoo. Tama, mali? Totoo yan, totoo yan. No. Mas gusto mo sila nakikita nahihirapan kesa nadadalan, lalo na pag ayaw mo sa kanila. Oo. Buti nga sa kanila, mapusoy sila, di ba? Oh, tapos tatawanan mo pa, open na pero di pa naka-display. Bukas na yung mall eh. Tapos nagdi-display ka pa lang ng mga di ba? Kamote, no? Kamote talaga. Yun yung reality. Di ba? Oo. Ipokrito mo naman sasabihin mo na hindi ka nagtatanim sa mga loob sa nila kung may nangyayaring, kung hindi ka nila tinatrato ng Oo. tama din, di ba? Oo. Hindi ka magmamalasakit. Eto na yung oras na hinihintay ko, nahihirapan na sila, pauwi na ako. Sana mag-busy pa hanggang mamaya. Ito timing mo, Brad. Ito timing. Oo, masayang-masaya ka pa. Happy ka niyan. Ha? Na- Ha? Rich lap. Kaso ang problema ng Brad, yung magsusumbong eh. No, yung mga may sip-sip eh. Ay, paborito niya yun. Yung huling sinip-sip niya, Ha? Oo. Payat na ngayon. Sinip-sip. Sinip-sip ng sinip-sip. O, paano kung ang trabaho mo doon? Mahirap. Saan? Sa atin, alam mo, mahirap. Mag-overtime ka. Construction worker. Yun, sa Paano yun? bagay, Brad. Ibang usapan yun. Paano kung mahirap na ganun? Construction Yung physical. worker. O, physical. Tapos Mekaniko. mag-extend ka ng walang bayad. Mm. Yung parang charity. Bakit dito, pagka construction worker ka, gusto mo mag-overtime na mag-overtime, Kasi bayad dito. malaki ang bayad. Di ba? Oh, malakang sahod. Above minimum dito ang construction. Saka Brad, ang hirap ng ibang sitwasyon talaga dito saka sa Pilipinas eh. Napakaiba. Hindi mo Ibang-iba ma-compare. talaga eh. Hindi mo mako-compare eh. Oo. Hindi lahat ng dito, di ba? Hindi lahat ng nakasuit and tie dito may pera. Oh, totoo. Sa atin, pag nakasuit and tie, maganda trabaho. Dito, Brad, hindi lahat ng nakamaleta nagta-travel. Totoo. Yung iba nandyan, Homeless. naghihila ng mga nakamaleta. Hindi lahat na may dalang pushcart, nagro-grocery. Oo, di ba? Oh, iba talaga, iba. Sa tingin namin, paras naman may punto si si Coherenan tapos si Boss Parak. Oo, paras Pareho paras silang naman may sila may tama. punto. Tapos kanya-kanyang diskarte na lang talaga. Kanya-kanyang sitwasyon, depende. Depende sa yun eh. Your O call. yun na lang. It's your call. Kung bukal sa loob Call mo nyo yung yun. ginagawa nyo, gawin nyo lang. Kung labag sa loob nyo, ibig Nasa yun naman sabihin, yung desisyon eh. o kung labag sa loob nyo, edi hindi yun okay. Mukhang talagang ikaw din ang magiging kawawa pagka hindi ka Nakisama sa flow nila. mag-extend yung charity ba? Oo. Kasi pwedeng gagantihan ka nung kapalitan mo kinabukasan, na iiwanan ka niya ng trabaho Makalat ganito, din. makalat. Oo. Parang ganun no choice talaga eh. Kaya yung iba talagang ginagawa na lang nila para yung sakit kaluluwag nung tama si RTB na kung yung concern ka dun sa katrabaho mo hindi na dun sa sa kumpanya, gawin mo na lang para sa ikaluluwag ng flow ng trabaho ninyo. Tsaka ikaw din. Saka sa iyo rin magbe-benefits lahat. Lalo yung peace of mind mo dyan, matindi. Kasi isipin mo, kaaway mo mga katrabaho mo. Mahirap magtrabaho ng ganung Brad. Tingnan mo, Brad. Pag masaya ka sa trabaho mo, kahit day off mo, pupunta ka. Totoo. Oo. Totoo. Di ba? Oo, kasi yun lang yung time mo mag-civilian eh. Papakita mo yung bago. Bago mo naman eh. Oo, parang, yes. Siyempre parang
papayabang mo, ano? Di ba? Parang, kunwari, may bago kang damit, doon mo lang maisusuot sa day off eh. Tapos dada ka kunwari, parang, uy, kumusta kayo dyan? Tapos sasabi, uy, siya ba yun? Ba't parang iba? Bakit iba itsura mo pag naka-uniform Oo, di ba? Oo. Parang, Pogi ka pogi ngayon. ka rin Pogi pala naman pag yun hindi ka ngayon, naka-uniform. Iba naman yung... Hindi ba ginagawa mo yan, Brad? Oo. Iniikutan tayo ng helicopter, Brad. May hinahanap si Baka overtime din sila. Eh, kagaya niyan, Brad, yung helicopter. May helicopter kasi sa taas. Uwian na eh. sila. Hindi, gusto niya nang umuwi pero nasa taas siya. Hindi siya makakauwi. Di ba? Kasi may oras yung paglanding niya. Extend siya ng 30 minutes. Sabi, uwi na ako, boss. Tumalong ka na. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon talaga. Oo, kagaya niyang, di ba? Nagtatrabaho ka sa eroplano. Hindi ka naman pwedeng magsabi na, di ba, parang uwi ka na. out na ka, boss. Umupo ka na dun sa, dun sa passenger. Sige, kunin may parachute yan, tumalo ka na. Depende talaga sa sitwasyon. Sa trabaho. Depende sa Depende sa trabaho, depende sa sitwasyon. Surroundings. Oo. Depende Sa sa katrabaho. surroundings. Depende kung talagang may concern ka sa Kumpanya. kumpanya at may concern ka rin sa mga Ako katrabaho lagi mo. ako may concern sa kumpanya. Yun, Brad, ang basihan ng sabi nila, sa Goldilocks kasi, ang hinahanap nila yung empleyadong may concern sa kumpanya para ma-regular. Lagi kong sinasabi Nakikita nila yun. ang lagi ko sinasabi sa sarili ko, dito ko kinukuha sa kumpanyang to ang hinahain ko, ang pinambibili ko ng pagkain para sa pamilya ko. Kaya kailangan may malasakit ako sa kanila. Oo, tama yan. Tama, totoo. Di ba? Mm. Tsaka yung mga ganong kumpanya na, alam mo yung gumagawa ka ng mga bagay na akala mo, wala kang benefit. Pero sa huli, katulad nung umalis ako, kahit nag-resign ako, ang sabi lang sa akin ng boss ko, kasi binigay ko yung best ko eh. Oo. Nung nandun ako sa kanila, ang sabi sa akin, anytime na gusto mong bumalik ka lang. Oh, Brad, ganun na ganun yung message sa akin dun sa dyan sa Sa Portuguese. convention, Ay, sa convention center. Kasi sabi sa akin, basta daw lagi daw may slot para sa akin kung babalik ako. Kasi nung time na nandun ako, yung iniwanan ko rin sa kanilang trabaho, lagi ako nag-extend. Yun yan, nag-out ako, tapos magbabalik ulit para magtrabaho. Nakita nila yon. So, welcome ka lagi. Anytime Welcome na ka gusto lagi. mo. Kasi, alam nilang meron kang malasakit sa trabaho. Yun yung reward. Yun yung reward tinatawag na Hindi mo alam na darating ang panahon na may reward na darating sa iyo. Oo. Yung kung ano man yung plano mo. Katulad mo, Oo. nagplano ka mag-business. Oo. Tsaka may Kung pullback ka. hindi ka maging successful diyan, May babalikan may ka. babalikan ka. May pullback ka nga. Alam mong tatanggapin ka nila Oo. anytime. Kunwari, okay, hindi nag-work yung negosyo natin. Okay lang kasi hindi ka mawawalan ng trabaho. Hindi, Babalik kasi ka doon, babalik ka. di ba? Tapos velo ka ulit. Velo ka na naman. Tapos try ka na naman sa sunod. Kung gusto mo talaga mag-business, at least hindi ka ma-stuck na Hindi. wala kang ginagawa o wala kang trabaho. Yun ang ikinaganda doon. Hindi yung katulad ng gano'n na ugali mo na kahit kailan never ako mag-overtime. Never ako gagawa ng favor para sa kanila. Sa tingin mo ba gusto kang bumalik? Well, Brad, baka isinson ka. Ang sasabihin sa'yo, good luck to your ventures.